Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong July 8, 2024, no? And for today, we are going to talk about understanding the work of the Lord. And we will do so by reading the verse of Genesis chapter 1, verse 27 to 28. So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, Be careful and be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Sa Tagalog, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos na siyang nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila sinabi ng Diyos, Kayo magkaroon ng mga anak at magpakarami. Puniin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. So, God created us, no? Both male and female. And when He created us, He gave us a mission. Na humayo kayo at magparami. Increase in population and rule over everything that He has created alongside us. So every living being daw, let us rule over and manage them beautifully in the name of God, no? So mahihinuhan natin dito na hindi lang po yung pagpipreach, hindi lang po yung pag-share ng gospel ng Panginoon, yung work of God. Isa rin po sa mga pinakamahalagang work of God is yung pagmamanage sa lahat ng creations ng ating Panginoon. Kumbaga, God's work includes all human work. Ibig sabihin nito, sa simulat sa pulpa lang, lahat po ng mga ginagawa natin, from cooking, cleaning, or something trivial like organizing our own place, no, is also considered as work of God. That's God's work. So lahat po ng mga actions na pwede natin gawin sa mundong ibabaw is yung mga actions na nag-glorify sa ating Panginoon. Naturally, lahat po ito is nagbibigay glory kay God. Pero ang tanging nagko-corrupt lang po sa mga work natin is yung sin. Dahil po sa kasalanan, karamihan po ng mga works natin, mga actions natin, meron ng bad intent. Kumbaga, sa mga actions natin, we start to disobey God's orders, no? Yung salita niya, yung kanyang word. Na imbis na maging pure yung intentions natin sa ating actions, nagiging corrupt. And mas inuuna po natin yung selfish desires natin. For example, sa filmmaking, sa mga sining ginagawa ngayon, yung pure intention po nun is kapag gumagawa tayo ng sine, yung mga sining, mga pelikula na iniaambag natin sa industriya is nag-glorify sa ating Panginoon. Pero sadly, in modern times, dumarami na po yung mga pelikula na punong-puno ng lust, ng greed, ng gluttony, ng maraming sin na kung saan bukod sa hindi na siya nag-glorify sa ating Panginoon, lumalabag pa siya sa utos ng ating Panginoon at sa kanyang mga teachings. This is not good, no? Dahil po yun sa sin ng mga humans, no? And Jesus redeems humans and their work. So, even though laganap na po yung sin sa lahat ng works natin in the modern days, we are still not hopeless because Jesus redeems humans and our work. So, dahil po sa ating Kristo, kay Jesus, meron na po tayong way upang ma-redeem yung sarili natin from this thing we call sin na siyang nagpapalayo sa atin at sa ating relationship with God, no? And we can apply this by reimagining our work in the Garden of Eden. So, sa Garden of Eden po kasi, napakadami pong righteousness na nandun. Kumbaga, nandun na po lahat ng kakailanganin mo.
And nung unang panahon, when sin was not uh, performed by Eva at Adan, no? Before they have sinned and disobeyed God, napaka-peaceful po ng buhay nila sa Garden of Eden. Everything that they did was for the glory of God. Everything was for His will. Everything was for His plans. Lahat po ng actions is nagpapahiwatig ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. So let us reimagine that and let us try our best to apply that to our own lives. Na kumbaga sa lahat ng actions na ginagawa natin is nag-aim tayo upang maging mas mabuti po yung relationship natin sa ating Panginoon and to give glory to Him and to expand His territory, no? Pangalawa, let us work honestly and faithfully for the Lord. Unang-una po kasi kapag ginawa natin to, bukod sa magiging successful tayo, mabubuti pa yung relasyon natin sa ating Panginoon. Kasi when we put our faith in Him and when we offer all our actions para sa greatness niya, sa glory niya, more likely po magiging successful tayo sa ginagawa natin. Kapag ipinagpapasa Diyos po natin yung mga gusto nating gawin, talagang makakamit natin yung tagumpay, no? And lastly, let us follow Jesus' mission of building godly nations. So, ano ibig sabihin ito? So, isa po kasi sa mga mission ni Jesus is to build godly nations. Yung nations na binubuo ng mga tao, miyembro ng lipunan na kung saan yung actions nila is para sa ating Panginoon. Kumbaga lahat ng nakakamit natin, lahat ng accomplishments natin, ino-offer natin in His name, in His glory. And when we do that, we build a godly nation. And yung godly nation na yon, tumpak magta-thrive yung godly nation na yon. It will see success, it will be prosperous. We will be truly content kasi when we build godly nation, alam po natin na napapasa Diyos tayo. And we are in peace with Him, no? So, yun lang po. Muli, ako po si Emmanuel O. Alejandro. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong July 8, 2024. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.